Tahimik ang opisina ng isang sikat na divorce attorney. Ngunit sa loob ng puso ni Bianca Ramirez, isang matinding bagyo ang bumabayo sa kaloob-looban ng kanyang puso. Hindi niya inakala na darating ang araw na uupo siya rito, kaharapang lalaking minahal niya ng buong puso. Si Alejandro Alex Salcedo, 3 taon. 3 taon ng pagsasama na nagsimula sa matamis na pangarap, sa pangakong habang buhay, sa mga gabing puno ng lambing at tawanan. Pero paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang init, unti-unting naglaho ang kami, at napalitan ng ikaw at ako. Yung pangako sa tapat ng altar at ng Panginoon ay tila naglaho na lamang na parang isang bula. Si Alec, ang lalaking pinili niya, ay mas naging abala sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo kaysa sa pagpapatibay ng kanilang pagsasama. Sa loob ng 3 taon, hindi na niya alam kung mas mahalaga pa ba siya kaysa sa mga stock reports at investor meetings. Kaya nga rin siguro hindi sila makabuo ng anak dahil na rin sa sobrang kabisihan ni Alex sa trabaho. Oo nga't malaki ang income niya, pero unti-unti niya na palang pinapatay ang minsang matamis na pangarap nila ng kanyang asawang si Bianca. Narito na ang huling draft ng annulment agreement. Kung may gusto kang idagdag o baguhin, sabihin mo ngayon bago natin ito formal na iproseso sa korte. Napatingin si Bianca sa dokumentong nasa harapan niya. Tila wala nang ang pag-asang umayos pa ang kanilang pagsasama. Mukhang dead-end na talaga ang hinaharap ni na Alec at Bianca. Ang papel na tatapos sa lahat ng pinaghirapan nilang buuin ay nasa harapan na nila ngayon. Ang tanging papel na puputol ng lahat ng kanilang inasam nung hindi pa sila mag-asawa ay nag-aantay na lamang ng isang maikling pirma. Sa kanyang tabi, si Alec, tahimik at walang emosyon, waring nagmamadali na lang na tapusin ang lahat. Mangiyak-ngiyak man ang mga mata ni Bianca nung mga oras na yon, pero tinapangan niya na lamang. Ano pa bang magiging choice niya? Wala akong babaguhin. Sinabi niya yon, kahit pa sa loob niya, alam niyang isang malaking kasinungalingan yon. Napakagatlabi siya habang pinagmamasdan ng papel. Isang pirma na lang ang kulang at tuluyan na siyang magiging malaya. Pero bakit parang mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya? Yung tipong feeling mo handa ka na sa mga mangyayaring ito. Pero pag nasa harapan mo na pala, iba na talagang mararamdaman mo. Yung confident ka na kakayanin mo lang lahat pero ngayong kaharap mo na nga ang papel. Ang daming gumugulo sa kanyang isipan. Ang daming posibilidad na hindi niya man lang naisip noon. Sa kabilang panig ay walang bakas ng emosyon si Alec. Nakasuot ito ng perpektong ayos na itim na suit. Hindi man lang nagmukhang naapektuhan sa nangyayari. Habang siya, nakaupo roon na parang isang basag na babae. Malamig ang kamay. Nangangatalang mga daliri. Namumugto ang mga mata sa kakaiyak kagabi bago sila pumunta sa attorney ng kanyang asawa at punong-puno ng panghihinayang. Para bang isa lamang itong ordinaryong business meeting para kay Alec. Kung wala ka nang gustong baguhin, tapusin na natin to. Napahigpit ang hawak ni Bianca sa kanyang palad. Kaya ba niya talaga to? Ang buhay ng mag-isa? Oo, nasasaktan siya sa pagiging malamig at laging abala ni Alec. Pero kahit papano'y, asawa niya pa rin ito. Sanay siyang may mauuwian, may kasama sa buhay, kahit pa isang estranghero na lang halos ang turing nito sa kanya. Pero paano pa siya maghihintay? Ilang taon na siyang lumalaban para lang mapansin, para lang maramdaman na may puwang pa siya sa buhay ng asawa niya. Ilang beses siyang nagsikap na intindihin ang pagiging workaholic ni Alec.
Ang mga late night meetings nito, ang pagiging perfectionist, ang pagiging detached. Ilang beses din siyang naghintay ng gabi-gabi, umaasang baka sakaling uuwi ito at yayakapin siya ng mahigpit. Na baka isang gabi ay mahulog ang pader na itinayo nito sa pagitan nila. Pero hindi kailanman dumating ang inaasam niyang mga yakap mula sa kanyang asawang si Alec. Okay, basahin ko ang ilang mahalagang bahagi ng annulment agreement bago kayo pumirma. Una, tungkol sa conjugal properties ninyo. Ibibigay ko na sa kanya ang bahay. Nag-angat ng tingin si Bianca, nagulat. Hindi dahil sa bahay, hindi niya yon kailangan. Pero sa tono ng asawa niya, parang hindi ito apektado sa kahit anong nangyayari. Napansin niyo ng abogado at tumango na lamang. Ayon sa kasunduang ito, Bianca, mananatili sa iyo ang bahay ninyo. Si Alec naman ay hindi na obligadong magbigay ng financial support sa iyo matapos maging legal ang annulment nyo. Nagpantig ang tenga ni Bianca. Ano? Ayon sa batas, kapag naaprobahan ang annulment, wala nang obligasyon si Alec na suportahan ka bilang asawa niya. Maaari siyang magbigay ng sustento kung may anak kayo, pero dahil wala naman kayong anak legally, wala kang aasahang suporta mula sa kanya. Parang biglang lumubog ang puso niya. She was lost. Bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan ang pag-uumpisa niya ng panibago sa buhay. Unti-unti na nga ring nagsisink in sa kanya ang hirap na pagdaraanan niya sa process na to ng paghihiwalay. Kayang mabuhay ni Bianca na wala ang karangyaan. Pero ngayon, reality unfolds na talagang mawawala na nga si Alec. Pati na rin ang seguridad na naibibigay nito sa kanya. Hindi siya mahilig umasa sa pera ng asawa. Pero alam niyang mas magiging mahirap ang buhay niya nang wala ito. Under Article 50 of the Family Code, once the annulment is finalized, all legal obligations between spouses will be severed. Hindi mo na siya maaaring singilin ng anumang support or alimony. Hindi na siya makapagsalita. Napayuko siya at pinipigilan ng luha. Ang hirap. Mas mahirap pa pala ito kaysa sa inakala niya. Kung wala ng ibang concerns, maaari na kayong pumirma. Naramdaman niyang malamig na ballpen na inabot sa kanya ng abogado. Muli siyang napatingin kay Alec, naghahanap ng kahit na anong emosyon. Kahit isang bahid lang ng pagsisisi o pag-aalinlangan. Pero wala. Si Alec ang naunang pumirma, walang pag-aalinlangan. At ngayon, siya na lang ang kulang. Ano pa bang hinihintay mo? Doon na tuluyang bumigay si Bianca. Hindi na niya napigilan ng isang pumatak na luha. Agad niya tong pinahid. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan niya sa harap ng asawa niyang wala nang pakialam sa kanya. Dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan sa papel. Sa sandaling iyon, tuluyan ang bumagsak ang mundo niya. Tapos na. Nang matapos siyang pumirma, agad siyang tumayo. Hindi man lang tinapunan ng tingin si Alec. Ayaw na niyang makita ang lalaking minsang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Salamat. Malamig niyang sinabi bago tuluyang lumabas ng opisina. At doon sa hallway ng law firm, huminga siya ng malalim, pilit pinapalakas ang sarili. Pero ang hindi niya alam, sa loob ng opisina ay nanatiling nakaupo si Alec. Nakatitig sa papel na may pirma ni Bianca. At sa unang pagkakataon, hindi niya maintindihan kung bakit biglang ang bigat-bigat sa dibdib. Tapos na nga ba talaga ang lahat sa kanila ni Bianca? O ito pa lang ang simula ng isang masalimuot na kwento? Ano nga bang dahilan kung bakit nauwi sa hiwalayan? Ang isang pagmamahalang minsan ay nag-aalab na parang apoy. Ngunit ngayon ay tila abo na lamang sa hangin.
Katulad ng maraming couples, nag-umpisa si Bianca at Alec na puno ng pangarap at pagmamahal. Nung una parang wala nang masihigit pa sa saya ng pagiging magkasama. Mga date nights, tawanan, at pangakong walang iwanan. Balikan natin ang mga panahon kung kailan ang bawat titig ay puno ng pangako. Mga panahon kung kailan ang bawat ngiti ay may kahulugan. Kung kailan sapat na ang simpleng pagsasama para maramdaman nilang buo sila. Nagkakilala si Alec at si Bianca sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Sa isang maliit na coffee shop na madalas puntahan ni Bianca matapos ang kanyang klase sa kolehiyo. Si Bianca, isang working student, ay sanay sa buhay na kapos. Sa umaga pumapasok siya sa universidad na tinutustusan niya sa pamamagitan ng isang scholarship. At sa gabi nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang simpleng cafe sa Maynila. Mahirap ang buhay, pero hindi iyon naging hadlang para ituloy niya ang kanyang pangarap. Isang gabi habang pagod na pagod siya sa pag-aasikaso ng mga customers, may isang lalaking pumasok sa cafe, naka-black suit, mukhang galing sa isang meeting, at medyo exhausted na rin, si Alec. Nag-uumpisa pa lamang si Alec sa business world noon. Halatang may kayang ngunit medyo low profile pa ang datingan. May negosyo na siya, pero nasa yugto pa lang ng pagsisimula. May isang restaurant siyang itinayo sa Makati, pero hirap pa itong makakuha ng sapat na investors. Halos wala siyang tulog. Palaging may bitbit na laptop at laging nasa stress mode. Good evening, sir. Welcome to Cafe Luna. What can I get for you? Mabilis siyang sinulyapan ni Alec. Halata sa mukha nitong pagod ito, pero mas halata ang iritasyon. Kahit anong malakas na kape. Napasimangot si Bianca. Kahit anong malakas na kape? Anong klaseng order yun? Sir, we have different types of coffee. Kung malakas po ang hanap ninyo, here are my recommendations. May espresso, americano, latte. Americano, large, no sugar. Napangiwi si Bianca. Pilit itinatago ang inis niya sa kasupladuhan ni Alec. Napabuntong hininga na lamang si Bianca at tahimik na nagmumurmur habang nakatalikod ang lalaking customer. Ang suplado mo naman? Kala mo kung sinong gwapo? Para siyang robot na nagbigay ng order. Hindi man lang ngumiti, ni hindi man lang tumingin ng maayos kay Bianca. Dahil sanay na siya sa mga masusungit na customer, hindi na lamang niya pinansin ito. Pero nang iabot niya ang kape, doon nagsimula ang hindi niya inaasahang koneksyon sa lalaking to. Habang tinatanggap ni Alec ang mainit na tasa, hindi niya napansing mali ang hawak niya rito. Masyadong mainit ang kape at dumiretso itong tumapon sa kanyang kamay. Shit! Gulat na gulat si Bianca at napaatras. Oh my God! Sir, sorry. Sandali lang. Mabilis siyang kumuha ng tissue at cold compress. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Alec at marahang idinikitang malamig na bag ng yelo. Sa sobrang taranta niya, hindi na niya napansin na hawak na niya ang kamay nito. Nang magtama ang tingin nila, doon lamang siya natauhan. Biglang tumigil ang mundo ni Bianca. Si Alec na kanina'y iritable at seryoso, biglang natameme. Saglit silang natahimik. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong anyo ni Alec. Hindi lang isang workaholic na businessman, kundi isang lalaking puno rin ng pagod. May mabigat na dinadala at tila ngayon lang naramdaman ang atensyon mula sa isang taong hindi humihingi ng kahit ano mula sa kanya. Bianca was so kind to him na kinailangan pang iiwan ni Bianca ang kanyang pwesto para maatenda ng kailangang paunang lunas ni Alec. Alec was not used sa ganyang atensyon. Sanay siyang umayos ng sarili niyang gusot.
and never did he experience na may tumulong sa kanya, kahit simple lamang iyong nangyari. You don't have to do that. Okay lang ako. It happens. Masyado lang kasi akong maraming iniisip kaya hindi ko na-anticipate na mainit pala masyado ang kapeng in-order ko. Sorry po talaga, hindi ko sinasadya. Dahan-dahang kinuha ni Alec ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Bianca. Ngunit bago ito tuluyang bumitaw, saglit na dumaan ang kanyang hinlalaki sa balat ng dalaga. Isang halos hindi sinasadyang haplos na nagpadala ng kakaibang init sa katawan ni Bianca. At doon nagsimula ang lahat. Mula noon ay palaging bumabalik si Alex sa Cafe Luna. Sa una ay palaging Amerikano ang in-order niya. Large, no sugar. Tahimik lang siyang nauupo sa sulok, nakatutok sa laptop at bihirang makipag-usap. Sa tuwing papasok siya ay alam na agad ni Bianca kung ano ang i-order nito. Large Americano, no sugar, wala ng paligoy-ligoy. Laging diretso ang punto, laging seryoso. At naman sa araw-araw, ba namang ginawa ng Panginoon, yun at yun lang talaga ang in-order niya. Kaya isang gabi ay naisip ni Bianca na subukan kung kaya niya bang palitan ang lasa ng mapait na kape ni Alec, pati na rin ang madilim nitong aura. Sir Alec, seryoso po ba kayo? Ilang linggo na kayong umiinom ng purong Amerikano, no sugar. Wala bang tamis sa buhay niyo? O sadyang bitter lang po kayo sa buhay niyo? Tapos lagi pa kayong nakasimangot, ay nako? Napataas ng kilay si Alec. Saglit na iniangat ang tingin mula sa laptop. And what exactly are you trying to imply? Wala lang po, na baka gusto niya lang pong subukan ng ibang flavor sa cafe namin. Kasi baka sobrang pait ng kape niyo eh. Pati buhay niyo nagiging mapait na rin. Hindi maganda ang maging bitter, sir. Nakaka-attract yan ng bad vibes. Hindi maganda para sa tulad niyo na palaging subsob sa trabaho. Hindi alam ni Bianca kung paano niya nagawang sabihin yun. Pero ang mas nakakagulat, hindi siya sinimangutan ni Alec. It seems like Alec liked the idea of trying new things. Dahil oo nga naman. For quite some time yun at yun lang palagi ang ginagawa niya at iniinom. Sa halipay, nagtaas lamang ito ng isang kilay habang nakatingin sa kanya na para bang ini-evaluate kung seryoso siya. Anong flavors? Napangiti si Bianca. Aba, may interes pala si Bossing. Kinuha niya ang menu at nagsimulang mag-explain na para bang isang sales lady sa mall. Sir, meron po kaming caramel macchiato para sa mga gustong matamis pero may konting tapang pa rin. Katulad ng mga taong kunwari lang matigas pero malambot pala ang puso. Napakurap si Alec. Ako ba yun? Ay, hindi po kayo ang tinutukoy ko. Chismis lang yun, sir. Pero bakit, sir? Tumama ba sa'yo? Muntik nang mapatawa si Alec pero pinigilan niya. Meron din kaming mocha frap para sa mga mahilig sa chocolate pero gusto pa rin ng konting caffeine. Perfecto sa mga taong masyadong seryoso sa buhay para kahit papano sumaya naman sila. Nag-lean back si Alex sa upuan niya, nag-aabang. Tila nakuha na nga ni Bianca ang kanyang atensyon. At ano naman ang bagay sa akin? Sumandal si Bianca sa counter. Kunwari nag-iisip ng malalim. Feeling ko bagay sa inyo yung strawberry frap. Napakunot ng noo si Alec. Strawberry? Opo, para sa mga taong matare at suplado. Pero deep inside, soft and sweet naman pala. Like you, sir. Napatahimik si Alec. Saglit siyang tumingin kay Bianca na parang hindi alam kung matutuwa ba o maiirita. He never liked light-colored things and food pero tila may kakaibang karisma itong si Bianca. At napabuntong hininga si Alec. Sa isip niya, this is not his type, but it won't hurt kung sakaling subukan niya. Fine, bigyan mo ako ng mocha frap.
Biglang lumiwanag ang mukha ni Bianca. Na-excite si Bianca at napangiti na animoy, batang napabigyan ng hiling. Ay, talaga? Congratulations, sir. Ngayon lang po kayo umorder ng hindi Amerikano. Umiling si Alec. Pero sa sulok ng labi niya, hindi mapigilan ang isang maliit na ngiti. Very rare sa makailang beses na nilang nagkita ni Bianca. At yun ang unang pagkakataon niya. Unti-unting lumambot ang pananalita ni Alec kay Bianca. Sa bawat balik ni Alex sa cafe, at sa tuwing nariyan si Bianca, tila may kakaibang sigla ang cafe para sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, managiging mas maaliwalas ang pakikitungo ni Alec. Paminsan-minsan, nahuhuli siya ni Bianca na nakangiti, nang bahagya habang pinagmamasdan siya nitong nag-aasikaso ng ibang customers. Hanggang isang gabi, si Alec na mismo ang gumawa ng unang hakbang. What's your name? Nagulat si Bianca sa biglaang tanong nito. Kakarating pa lamang ni Alec, at imbes na umorder ay, yun agad ang naging bungad sa kanya. Ha? Your name. I've been coming here for weeks. Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Bianca Ramirez po, sir. Ngumiti si Alec. Nice to meet you, Bianca. I'm Alec. At sa unang pagkakataon, nakita ni Bianca ang isang bagay na hindi pa niya nakikita sa mukha ng lalaki. Isang totoong ngiti. Napangiti na rin si Bianca nang makita ang mamahaling ngiti ng binata. Ba't parang sobra naman yata yung ngiti mo? Kasi sir, ilang beses mo nang bumalik dito. Ngayon lang kita nakitang ngumiti ng ganyan. Abay, ang gwapo niyo naman pala. Hindi na po kayo yung parang pinaglihi sa Biyernes Santo. Dapat ganyan ho lagi, sir. Para good vibes palagi. Sa mga sumunod na buwan, hindi lang simpleng barista at customer ang naging relasyon nila. Madalas silang mag-usap tungkol sa buhay. Kung paano pinagsasabay ni Bianca ang pag-aaral at trabaho. At kung paano pinapatakbo ni Alec ang kanyang lumalaking negosyo. Kapag walang masyadong tao sa cafe, si Alec mismo ang lumalapit sa counter para makipag-usap sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero tila ito ang nagiging escape ni Alex sa nakakapagod niyang mundo. Si Bianca ang nagsilbing pahinga niya. At si Alec naman, ang lalaking unti-unting bumihag sa puso ni Bianca. Isang gabi habang palabas na si Bianca sa cafe, inabangan siya ni Alex sa labas. Hatid na kita. Nagulat si Bianca. Hindi na po. Kaya ko namang umuwi mag-isa. I know, pero gusto ko pa sanang makasama ka kahit sandali lang. At iyon ang unang gabing nagsimula ang hindi maitatanging koneksyon sa pagitan nila. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Si Alec na laging abala sa kanyang negosyo ay natutong maglaan ng oras para sa isang babaeng hindi niya kailanman inasahang mamahalin. Isang gabi matapos ang shift ni Bianca sa Cafe Luna, inabangan siya ni Alex sa labas. Hindi ito ang unang beses na hinatid siya nito. Pero ngayong gabi, ibang pakiramdam niya. Para bang may gustong sabihin si Alec. Bianca, gusto mo bang mag-dinner? Gusto ko lang makasama ka. Napakurap si Bianca. Hala? Seryoso ka ba, bossing? Wala akong dalang resume para sa interview na to, ha? Napailing si Alec, pero halata sa mukha niyang natatawa siya. Tara na, bago pa kita damputin dito. Dinala siya ni Alex sa isang klase na restaurant, yung tipong may violin music at candlelight sa gitna ng table. Pakiramdam ni Bianca, nanalo siya sa isang reality show. Grabe naman to, hindi ko yata afford kahit yung kutsara tinidor dito. Huwag kang mag-alala, libre yan kapag may kasama kang mayaman. Wow ha,
Masyado naman atang mahangin dito sa resto na to. Parang tatangayin na yata ako Pero hindi nga, seryoso. First time ko rito, bossing. Sinamaan siya ng tingin ni Bianca, pero hindi napigilang matawa. Nang dumating ang pagkain, tahimik lang siyang nakatingin kay Alec. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na ito ang lalaking dating hindi umiimik sa cafe. Can you please stop calling me bossing or sir, Bianca? Call me Alec. Okay po. Ay, Alec pala. Sorry naman. Hanggang sa biglang seryosong tumingin si Alec sa kanya. Bianca, gusto kita. Nagulat si Bianca. Muntik nang maibuga ang iniinom niyang juice. Wait lang. Pahingi ng warning bago mo sabihin yan. Baka atakihin ako sa puso. Umiling si Alec, natatawa. Pero makikita sa mata niyang seryoso siya. I mean it, matagal na. Kaya ako bumabalik-balik sa cafe. Kaya ako natutong mag-break sa trabaho. Dahil sa'yo. Napalunok si Bianca. Hindi niya inasahan to. Alec, sigurado ka ba? Kasi hindi ako katulad ng mga babaeng nakakasalamuha mo sa business world mo. Hindi ako sosyal. Hindi ako sanay sa mamahaling lugar. At higit sa lahat, wala akong experience sa pakikipag-date. Then, let me be your first and last experience. Natameme si Bianca. Ang Biancang laging may sagot at hirit ay bigla na lamang natameme at tila hindi makapaniwala na may isang mayamang lalaki na magkakagusto at seseryosohin siya. Pagkatapos ng dinner ay naglakad-lakad sila sa park malapit sa restaurant. Tahimik lang si Bianca, mukhang iniisip pa rin ang nangyari. Biglang huminto si Alec, hinawakan ang kamay niya. I know, bago pa lang tayo sa ganito pero gusto ko lang malaman mo. I am serious about you. At kung okay lang, gusto kitang halikan. Nanlaki ang mata ni Bianca. Anong gusto mong gawin? Namula si Bianca at halatang ngiting kilig ang nasa kanyang mga labi. Halikan ka, pero kung hindi ka pa ready, ayos lang. Hihintayin kita. Namula si Bianca. Hindi niya alam kung dahil sa kaba o kilig. Pero may isang parte sa kanya na gustong maramdaman ng sandaling yun, kasama si Alec. Dahan-dahang lumapit si Alec. Marahang inilagay ang isang kamay sa kanyang pisngi. At sa ilalim ng maliwanag na buwan, naramdaman ni Bianca ang kanyang unang halik. Banayad, puno ng pagmamahal, at hindi minamadali. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakapikit pa rin si Bianca. Grabe, ang mahal pala ng kuryente. Napakunot noo si Alec. Ha? Kuryente? Bakit? I mean, what do you mean? Kasi parang may fireworks akong nararamdaman. Parang gusto kong magbayad ng kuryente bigla. Napailing si Alec, pero sa huli napatawa siya. At doon niya lalong napagtanto, si Bianca ang gusto niyang makasama habang buhay. Sandali, hinalikan mo na ako tapos ano na? Ano tong setup natin, Alec? Ano to? Libreng sample? Napaatras si Alec. Napangisi habang pinagmamasdan ang nangingislap na mata ni Bianca. Ano bang gusto mong marinig? Ewan ko sa'yo. Sana man lang tinanong mo muna ako. Para naman officially masasabi kong sinagot na kita at hindi lang ako naunahan ng labi mo. Hindi na napigilan pa ni Alec ang tawa. So gusto mong tanungin kita ngayon? Oo, iparanas mo naman sa akin yung cinematic moment na yun. Yung may tanong muna bago sagot. Gusto ko yung may konting suspense. Humakbang si Alec palapit. Hawak ang kamay niya, saka dahan-dahang lumuhod na parang nasa isang pelikula. Bianca Ramirez, gusto mo bang maging girlfriend ko? Biglang kinilig si Bianca. Napatawa habang kunwaring nag-iisip pa. Ewan ko, depende. Give me time.
Sandali. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang hinatak siya ni Alec palapit at niyakap. Wala nang depende-depende. Akin ka na, Bianca. Tawang-tawa si Bianca habang yakap siya ni Alec. Ramdam niyang tibok ng puso nito at sa sandaling yun, alam niyang wala ng ibang lalaking makakapagpatibok sa puso niya ng ganito. Akin ka na rin, bossing. Pero teka, may boyfriend na pala ako. Wala lang, first time ko lang magka-boyfriend. Kailangan kong i-announce to. Dahil sa sobrang tuwa, naglakad siya palayo kay Alec at kunwaring sumigaw sa kalangitan. Mga kababayan, may jowa na ako sa wakas! Natawa ng malakas si Alec. Hindi makapaniwalang ito ang babaeng nagpabago sa kanya. Hinatak niyang muli si Bianca pabalik sa kanyang bisig at muling idinikit ang noo nila. At hindi lang basta jowa, kundi ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sa gabing iyon, habang yakap ni Bianca si Alec, alam niyang ito ang simula ng isang pag-ibig na hindi niya kailanman inakalang magiging kanya. At si Bianca, ang babaeng sanay sa hirap ng buhay at puro lamang pagtatrabaho ang iniisip, ay natutong mangarap ng isang pag-ibig na hindi niya inakalang magiging kanya. 2 buwan lang mula nang maging opisyal sina Bianca Ramirez at Alejandro Alex Salcedo bilang magkasintahan. Para kay Bianca, parang panaginip pa rin ang lahat. Dati nagsisilbi lamang siya ng kape ni Alex sa Cafe Luna. Ngayon, siya na mismong babaeng dadalhin nito sa piling ng kanyang pamilya. Parang ang bilis, parang lumilipad sa alapaap. Pero totoo nga, siya na nga talaga ang may suot ng korona. At ngayong gabi, sa isang ingranding hapunan sa mansyon ng mga Salcedo, ipapakilala siya ni Alex sa pamilya nito. Bakit parang ang big deal nito? Naku, sure na ba talaga to, Alec? Naisip niya habang nakaupo sa passenger seat ng sports car ni Alec. Kinakabahan habang papalapit sila sa malawak na bakuran ng kanilang mansyon. Alec, sigurado ka bang okay lang to? Parang ang laki-laki ng bahay niyo. Baka hindi ako swak sa kanila. Ay, galing lang ako squatters. Tapos dadalhin mo ako rito? Bianca, mahal kita. Hindi ko gustong itago ka. Gusto kong makilala ka nila dahil ikaw na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Tsaka hindi naman yan tungkol sa estado nating dalawa. Tungkol to sa puso nating ayaw nang magpaawat, hindi ba? Napatingin si Bianca sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa tuwing sinasabi ni Alec ang mga salitang habang buhay, may kakaibang kilig at kaba siyang nararamdaman. Pagdating nila sa loob ng mansyon, sinalubong sila ng matandang babae na halatang may dignidad at pagiging high class sa kilos pa lang. Si Victoria Salcedo, ang ina ni Alec. Kasama nito ang ama niyang si Don Enrique Salcedo, isang business tycoon na kilala sa pagiging istrikto at seryoso. Naroon din ang nakababatang kapatid ni Alec, si Nathan, na may pilyong ngiti habang pinagmamasdan sila. Alec, iho. Oh, siya na ba si Bianca? Proud na hinawakan ni Alec ang kamay ni Bianca. Yes, ma. This is Bianca, my girlfriend. Nagmano si Bianca kay Victoria at Don Enrique, na parehong nagbigay ng polite nod. You look beautiful, iha. Kamusta ka naman? Kinakabahan pero nakangiti si Bianca. Mabuti naman po, ma'am. Tita Victoria. Nagsimula ang hapunan. Maayos naman ang pag-uusap. Tinanong siya ni Victoria tungkol sa pamilya niya, sa trabaho niya noon sa cafe, at sa buhay niya bago niya nakilala si Alec. Medyo intimidating, pero nagulat si Bianca na hindi naman bastos o mapangmatang pamilya nito. Akala niya ay magiging normal lang ang gabing ito. Hanggang sa biglang bumitaw si Alec ng isang bomba.
Malamig pero seryoso ang boses. By the way, ma, pa, ikakasal na kami ni Bianca. Nagtagpo ang mga kubyerto sa gitna ng ere. Si Nathan, muntik nang mabulunan sa kinakain. Si Don Enrique, tahimik na uminom ng kanyang wine. At si Victoria, natigilan, napakurap, at tila hindi alam kung tama ba ang narinig niya. Alec, iho, did I hear that correctly? Ikakasal na kayo? Nangangatog ang kamay ni Bianca sa ilalim ng mesa. Pinisilang sariling hita para siguruhing gising pa siya. Opo. Medyo naintindihan ni Victoria, pero may halong pag-aalinlangan. Pero anak, ngayon mo lang siya pinakilala sa amin tapos kasal ka agad. Yes, ma. I'm sure about this. Mahal ko si Bianca at gusto kong pakasalan siya. Parang uminit ang mukha ni Bianca sa sobrang kaba at kilig. Sa isip niya ay para nang lumulutang siya sa ere. Grabe naman to si Alec. Hindi man lang ako binalaan. Huminga ng malalim si Victoria bago nagpatuloy. Hinaplos ang kamay ni Alec sa mesa. Mahina ang tono pero may concern. Anak, hindi ako kumukontra sa'yo. Alam kong matanda ka na at marunong kang magdesisyon para sa sarili mo. Pero kasal, Alec, parang ang bilis naman. Napalunok si Bianca. Ito na yung moment na lalamunin siya ng nerbiyos. Pero bago pa siya makasagot, hinawakan ni Alec ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Mariin, na parang sinasabing huwag kang mag-alala, andito ko. Kalma pero may diin ang boses ni Alec. Alam kong mabilis, ma, pero sigurado ko. Bianca is the only woman I want to be with. At kahit sabihin mong isang linggo ko pa lang siyang nakikilala, wala akong pakialam. Pakakasalan ko pa rin siya. I have a lifetime to get to know her better. Tahimik si Victoria. Si Don Enrique naman ay sumandal sa upuan. Saka ngumiti ng bahagya. Mukhang nakuha mo ang determinasyon ko, iho. Kung sigurado ka, wala kaming magagawa kundi suportahan ka. Nagtinginan si Victoria at Don Enrique. Sa huli ay bumuntong hininga si Victoria at bahagyang ngumiti kay Bianca. Kung iyan ang desisyon mo, Alec, susuportahan ka namin. Pero iha, sana alam mo ang pinapasok mo. Minsan, mas maigi ring magkakilala muna kayo ng lubusan bago pumasok sa marriage. Marriage is a covenant, iha. Sabi ng matatanda, hindi ito parang kanin lamang na isusubo mo at kapag napasok ay iluluwa mo na lamang. Napangiti si Bianca. Ramdamang bigat ng responsibilidad. May bahagyang kaba pero mas lamang ang tuwa. Hindi ko rin po ito inasahan. Pero mahal ko po si Alec at kung kailangan ko pong patunayan na worth it ako, gagawin ko po. Ngumiti si Alec, halatang proud sa sagot niya. At doon nagsimula ang mabilis na desisyon patungo sa kasal. 2 buwan ang lumipas, walang engrandeng engagement, walang matagal na preparasyon. Pero sa loob ng 2 buwan, nagpakasal sina Alec at Bianca. Sa isang simpleng intimate wedding na ginanap sa isang garden venue. Sa harap ng pamilya at malalapit na kaibigan, nagpalitan sila ng pangako ng habang buhay. Habang hinahawakan ni Alec ang mukha ni Bianca, puno ng pagmamahal ang kanyang tingin. Bianca, sa unang pagkakataon na nakita kita, hindi ko inakalang ikaw ang magiging dahilan ng pagbabago sa buhay ko. Ngayon, sigurado kong ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Halos maluha si Bianca, pero may ngiti sa labi. Alec, ikaw ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko, at ikaw rin ang huling lalaking mamahalin ko. At nang sabihin ng pari ang, "You may now kiss the bride,"
Dahan-dahang inilapit ni Alec ang labi niya kay Bianca. Sa sandaling iyon, walang ibang tao sa mundo. Walang negosyo, walang problema, tanging silang dalawa lang. At sa ilalim ng mga bituin, isang halikang nagpatibay ng pangakong habang buhay. Matapos ang kanilang kasal, ang mundo ni Bianca at Alec ay naging isang perpektong panaginip. They were both in love at akala mo wala nang bukas kung maglampungan. Ano pa ba ang dapat pigilan? Legal na ring maglampungan silang dalawa. Dinala ni Alex si Bianca sa isang private island resort sa Palawan para sa kanilang honeymoon. Sa loob ng 1 linggo, silang dalawa lang ang naroon, walang negosyo, walang distractions, walang kahit anong bagay na maaaring humadlang sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Bianca was treated like a princess. Sa bawat umaga, si Bianca ang unang nagigising, nakahiga sa malambot na kama, habang nakayakap sa kanya si Alec mula sa likod. Mainit ang yakap, na para bang ayaw siyang pakawalan kahit sa panaginip. Bakit ang aga mong nagigising? Hindi mo ba alam na honeymoon natin? Pabulong na saad ni Alec habang hinahalik-halika ng batok ni Bianca. Napapapikit habang nakikiliti si Bianca sa halik nito. Kasi gusto kong sulitin to . Gusto kong maalala lahat ng moments natin dito. Hinila siya pabalik ni Alex sa kama. Pabulong sa tenga. Paano kung gusto kong alalahanin mo ko sa ibang paraan? Natawa si Bianca. Pero bago pa siya makasagot, siniil na ni Alec ng halik ang kanyang labi. Malalim, mapusok, at puno ng pagnanasa. Dama ni Bianca ang init ng kanyang asawa. At bawat dampi ng labi nito sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon, wala siyang takot. Si Alec ang una niyang minahal, at alam niyang ito rin ang una at huling lalaking magiging kanya. At sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa kanilang private villa, muling ipinadama ni Alec kay Bianca kung gaano niya ito kamahal. Sa unang 2 taon ng kanilang pagsasama, mas lalong sumaya si Bianca. Buong puso siyang minahal ni Alec. Araw-araw may sorpresa. May yakap sa umaga, may tawanan bago matulog. Walang katapusang kwentuhan. Dahil nga 2 taon na sila, they were both ready to build a family. Kaya kahit papano'y, umi-effort na din silang dalawa na makabuo ng supling. Dahil si Bianca ang lucky charm ni Alec, bigla-bigla na lang lumago ang negosyo nito. Ang dating isang restaurant ay naging chain ng luxury hotels at restaurant sa buong bansa. Parang anuman ang gawin ni Alec, laging may success na kasama. At sa bawat tagumpay, si Bianca ang laging nasa tabi niya. Yakap ni Alex si Bianca habang nasa opisina nito. Kung wala ka, hindi ako aabot sa ganito. Ikaw ang lucky charm ko, B. Nakangiti si Bianca habang hinahaplos ang mukha nito. Hindi mo kailangan ng lucky charm, Alec. Magaling ka talaga. Buong akala ni Bianca, hindi na magbabago ang lahat. Pero nagkamali siya. Walang kahit na sino ang gustong dumaan sa dilim ng pag-aasawa. Pero tulad ng marami, daraan at daraan talaga ang kahit na sino sa hindi magandang mga pagkakataon. Habang lumalawak ang negosyo ni Alec, lumalawak din ang distansya niya kay Bianca. Nagsimula ito sa overtime sa opisina, sa late night meetings, hanggang sa tuluyan na ngang lumabas ng bansa si Alec para sa business deals. Kung dati ay halos 2 araw lang ang pinakamatagal na hindi sila nagkikita. Simula nang nagkakaroon ng business meeting si Alex sa ibang bansa, minsan ay umaabot na rin ito ng 1 buwan paminsan-minsan. Dati kahit pagod si Alec, umuuwi pa rin ito sa kanya ng maaga. Pero ngayon, ilang linggo na siyang mag-isa sa bahay.
Tinawagan ni Bianca ang telepono ni Alec kahabang nasa abroad ito. Alec, kailan ka uuwi? Miss na kita. Halatang pagod at distracted si Alec. I don't know yet, B. Sobrang dami kong inaasikaso rito. Baka mga 2 more weeks pa. 2 more weeks? Ganun na lang? Hindi man lang siya tinanong kung okay lang ba siya? Kung namimiss niya rin ba to? Pero tiniis ni Bianca. Mahal niya si Alec. Kaya niyang intindihin. Buong akala ni Bianca ay normal lamang ang kanilang pinagdaraanan at kakayanin niya ang hamon ng kanilang pagsasama. Hanggang sa dumating ang punto na kahit nasa iisang bahay na sila, parang magkalayo pa rin sila. Isang gabi ay sinubukan ni Bianca na pag-usapan ang nangyayari sa kanila. Hinawakan niya ang kamay ni Alec habang kumakain sila ng dinner. Alec, pwede ba tayong magbakasyon kahit isang weekend lang? Hindi siya tinapunan ng tingin ni Alec. Abala sa pagtingin sa phone niya. B, I am really busy right now. Maybe next month. Buwan na naman ang hihintayin niya. Lumunok si Bianca at pilit na ngumiti kahit bumibigat ang dibdib. Okay. Pero sa loob-loob niya, gustong-gusto niya nang sumigaw. Paano naman ako? Kailan mo naman ako uunahin? May mga gabi na aakitin na lang ni Bianca si Alec. Nagsusuot siya ng sexing nightwear. Nag-aayos ng todo. Umaasang mapansin siya ng asawa niya. At manumbalik ang dating pananabik sa tuwing sila ay magkasama. Yung mga matatamis na halik. Yung mga yakap na halos ayaw bumitaw. Yung namimiss na rin yun ni Bianca ng sobra. Pero tuwing susubukan niyang lumapit kay Alec, tila wala itong gana. Hanggang sa dumating ang gabing, hindi na niya kinaya. Nakasuot siya ng silk nightgown, may pabango pa. Pero pagdating sa kwarto, nakita niyang nasa harap ng laptop si Alec. Hindi man lamang siya tinitignan. Dahan-dahang lumapit si Bianca at yumakap mula sa likod ni Alec. Han, ang tagal na nating hindi nagkakaroon ng time together. Walang emosyon si Alec. Nakatitig pa rin sa screen ng laptop. Bianca, pagod ako. Bukas na lang, okay? Nagkulong siya sa banyo. Tinakpa ng bibig habang tahimik na humahagulhol. Hindi siya maaaring marinig ni Alec dahil baka sabihin itong nagdadrama lang siya o di naman kaya ay napaka-OA niya lamang. Pero hindi ito drama. Masakit na. Masakit na yon para kay Bianca. It's causing an emotional torture for her already. Tuwing may nangyayari sa kanila, parang pangtanggal stress na lamang ito para kay Alec. Pampatulog kumbaga. Walang init, walang lambing. Parang bahagi na lamang ito ng routine. Isang bagay na kailangan nilang gawin. Hindi isang bagay na gusto nilang gawin. At sa bawat gabing lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang kawalan ni Alex. Hindi na siyang priority nito. Hindi na siyang mahalaga. At unti-unti ay, hindi na siya ang babae sa buhay ni Alec. Ang pera at trabaho ang tila naging sentro ng atensyon nito. Sa 3 taon ng kanilang pag-aasawa. Sa 3 taon nila bilang mag-asawa, ganap nang nawala ang init ng pagmamahalan nila. Si Alec na minsang nangakong hindi siya iiwan, ay tila lumayo na ng tuluyan. Hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. At si Bianca na dating puno ng sigla, ngayon ay isang babaeng nagkukulong sa banyo tuwing gabi para lang itago ang kanyang pagluha. Ilang beses niya na rin gustong sabihin kay Alec ang tunay niyang nararamdaman pero palagi siyang napipigilan ng kanyang negatibong isip. Ayaw din niyang ma-stress si Alec dahil pilit niyang iniintindi ang bigat na meron sa balikat nito. Hindi rin naman kasi biro ang dami ng kanilang negosyo na dapat nitong tutukan. Hindi niya alam kung paano sila bumagsak ng ganito. Pero isa lang ang alam niya, nasasaktan siya
At kung hindi magbabago si Alec, kakayarin pa ba niyang manatili? Hindi na nakatiis si Bianca sa loob ng 3 taon ng pagiging asawa ni Alex Salcedo. Ngayon lamang siya sumabog. Sa unay, pinipigilan niya ang sarili. Kinakaya niya. Iniintindi niya. Binibigyan niya ng palugit si Alec. Umaasang babalik din ang dating init ng pagmamahalan nila. Pero hindi. Hindi bumalik. At ngayong gabi habang nakatayo siya sa harapan ni Alec, napuno na siya. Alec, bakit tayo ganito? Bakit parang wala ka ng pake? Ano bang nangyari sa atin? Si Alec ay nakatayo sa harapan niya. Hawak ang sinturon ng kanyang suit pants. Bagong dating mula sa trabaho. Kita sa mukha nito ang stress at pagkaubos ng pasensya. Ano na naman, Bianca? Hindi pa ba tapos ang isyong to? Paulit-ulit na lang. Alam mong busy ako. Busy ka? Busy ka? Alec, hindi mo ba naiintindihan na sa 3 taon na tayong ganito? 3 taon na akong naghihintay sa'yo. 3 taon na akong nagmamahal ng mag-isa. Huminga ng malalim si Alec. Hinagod ang kanyang sintido. Halatang na-stress na rin sa araw niya. At ngayon, pati sa sitwasyon nilang mag-asawa. At anong gusto mong gawin ko, Bianca? Iwanan ang lahat ng pinaghirapan ko? Ibenta ang negosyo para lang may oras ako sa'yo? Hindi ko sinabi yan, Alec. Hindi ko kailanman hiniling na gawin mo yan. Ang gusto ko lang kahit isang beses, maramdaman kong asawa mo pa rin ako. Hindi yung parang kasangkapan mo na lang ako dito sa bahay natin. Biglang dumilim ang mukha ni Alec. So ito na yon. Gusto mong sisihin ako kasi may pangarap akong inaabot. Bianca, hindi mo lang talaga ako maintindihan. Alec, lahat ng pangarap mo, sinusuportahan kita. Lahat ng gusto mong gawin, hindi kita pinigilan. Pero, kailan mo ako isinama sa mga pangarap mo? Tumahimik si Alec. Hindi niya masagot. At doon na tuluyang nagdilim ang mundo ni Bianca. Bianca, tapusin na natin to. Para siyang sinampal at sinabuyan ng napakalamig na tubig. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Alec. Bumagsak ang balikat. Tila ba naubos na ang lakas niyang makipaglaban sa relasyon nilang dalawa. Maghiwalay na tayo. Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang buong mundo ni Bianca. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi yun ang inaasahan niya mula kay Alec. Ang nasa puso niya ng mga oras na yon ay sana maayos pa silang dalawa. Ngunit iba. Iba na ang nasa puso ni Alec. Alec, hindi itong magiging solusyon sa problema natin ngayon. Alam kong galit ka lang. Please, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Bianca. Hindi na to gagana. Nakakasakal na. Doon na tumulo ang luha ni Bianca. At dahil sa pride, kahit gustong-gusto niyang magsumamo, nagpatigas na rin siya ng loob. Fine, kung yan ang gusto mo, di tapusin na natin to. Pero ang totoo, nanginginig siya sa sakit. At kahit sabihin niyang tinanggap niya ang desisyon ni Alec, sa puso niya, ayaw niyang bumitaw at nagsusumamo ang kanyang puso. Dahil sa bigat ng nangyari, umalis si Alec ng bahay at pumunta sa isang bar kasama ang ilang business associates. Nakipag-inuman siya. Samantalang si Bianca, magdamag na umiiyak sa kanilang kwarto. Pero nang makitang bumalik si Alec, medyo lasing, halatang mas tahimik kaysa dati. Sinubukan niyang magpakatapang. Pumasok siya sa kwarto, nakasuot ng manipis na silk nightgown. May pabango, may ngiti sa labi. Isang huling pagtatangka upang maibalik ang dating init nila. Lumapit siya kay Alec. Hinawakan niya ang mukha nito. Idinikit ang labi sa pisngi. Alec, kailangan lang nating ibalik sa kung ano tayo dati. Maayos din naman natin to, hindi ba, Alec? Kailangan lang nating alalahanin kung paano tayo nagsimula.
Sa gabing iyon, naghalo ang pait at pagnanasa. Dahil sa alak na nasa sistema ni Alex, bumigay siya at tuluyan na ngang nagpahulog sa pangaakit ni Bianca. At kahit galit pa rin sila sa isa't isa, sa ilalim ng dilim ng kwarto, nangyari ang isang bagay na akala ni Bianca ay magiging simula ng kanilang pag-aayos. Akala niya, maibabalik ng isang simpleng, matamis na pagtatalik ang dati. Akala niya, maaalala ni Alec kung paano siya minahal nito noon. Pero nagkamali siya. Nagising si Bianca kinabukasan na may ngiti sa labi. Umaasang pagmulat ng mata. Si Alec ang makikita niya. Iyakap siya. Puno ng pagsisisi, puno ng pangakong aayusin nila ang lahat. Pero pagkaharap niya sa kabilang bahagi ng kama, wala na si Alec. Ilang minuto na pala siyang gising. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alec, nakasuot ng business attire. Seryoso ang muka. Magbihis ka na. Pupunta tayo sa opisina ng abogado ko. Anong ibig mong sabihin? Ipoproseso na natin ang ating annulment. Sa sandaling iyon, parang nilunod si Bianca sa sakit. Pero kinailangan niyang magmukhang hindi takot sa banta ni Alec. Kagabi lang, nasa bisig siya ni Alec. Kagabi lang, akala niya may pag-asa pa. Pero ngayon, ito na ang katapusan. Makalipas ang ilang buwan, sa isang malamig na opisina ng sikat na annulment attorney sa Maynila. Isang papel na lang ang kulang para tuluyan ng mapawalang bisa ang kasal ni na Alec at Bianca. Nakaharap niya si Alec, pero iba na ito. Wala ng init, wala ng pagmamahal. At sa isang pirma, natapos ang lahat. Tapos na, wala na sila. At ngayon, paano pa siya magsisimula ulit? Matapos pirmahan ang annulment, tuluyang natapos ang lahat sa pagitan ni na Bianca at Alec. Para kay Bianca, parang panaginip lang ang lahat. Isang masakit na panaginip kung saan siya lang ang naiwan, habang si Alec ay tuloy lang sa buhay niya. Mas abala sa negosyo kaysa sa alaala ng kanilang pagsasama. Hindi man lang niya nakitaan ng kahit nakatiting na pagsisisi ang unang lalaking minahal niya. Pero ang hindi niya alam, hindi lang negosyo ang inaatupag ni Alec ngayon. Ang bilis din namang nakamove on ni Alec. Sa mga business trips ni Alec, may isang babaeng palagi niyang nakakasama. Si Valerie Tan, isang investor mula sa Hong Kong na may malaking interes sa pagpapalawak ng negosyo ni Alec sa international market. Matapang, madiskarte. At higit sa lahat, hindi demanding sa oras. Isang bagay na iniwasan na ni Alec matapos ang naging relasyon nila ni Bianca. Wala namang interes si Alec sa kanya, pero sa palagi, ang pagkakataon na nagkikita sila ay tila nagbukas ng isang pintuan ng muling pag-ibig. Alec, I like working with you. You're smart, passionate, and very attractive. Umangat ang kilay ni Alec. Hindi lingid sa kanya ang pagpa-flirt ni Valerie, pero naglaro ang ngiti sa kanyang labi. He knows where this flirting is going. Hindi ka talaga mahiyain, ano? Hindi ako mahiyain sa taong gusto ko. At doon nagsimula ang mas malalim nilang koneksyon. Mas malalim nga ba? O tawag lamang ito ng laman? Parang unti-unti na naman kasing bumabalik ang pagiging atat ni Alex sa babae. He knows he can't cope with commitment, kaya mas mainam siguro yung tikim-tikim na lang whenever he wants. Hindi nagtagal, mas naging consistent na ang pagsasama ni na Alec at Valerie. Well, mas madali yun. Walang commitment, pero pareho nilang ini-enjoy ang tawag ng kanilang mga laman palagi. Sa paningin ni Alec, mas madali ito kaysa sa dati niyang buhay kay Bianca. Walang demand sa oras, walang pagmamakaawa ng atensyon,
Walang sakit ng ulo. Perfect na sana. Pero hindi niya alam, sa kabilang dako ng mundo, may isang balita ang magpapabago ng lahat. Habang abala si Alex sa bagong buhay niya kasama si Valerie, si Bianca naman ay pilit na tinatakpan ng sakit at lungkot sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Nagtrabaho siya bilang operations manager sa isang baguhang kumpanya. Inilaan niya ang sarili sa trabaho, nagpaka-busy, itinulak palayo ang sakit at panghihinayang hanggang sa dumating ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa loob ng 2 linggo, lagi siyang pagod, madaling mainis, at madalas ay nasusuka tuwing umaga. "Ma'am Bianca, mukhang maputla po kayo ah. Ayos lang po ba kayo?" tanong ni Eloisa. Ganun ba? Oo. Okay naman ako kanina pero pagkagising ko, biglang sumakit ang tiyan ko eh. Siguro dala lang ng hangin ng electric fan kagabi o baka sa gatas na ininom ko rin kagabi. Ganun ba ma'am? Basta po ha, kung hindi magandang pakiramdam nyo, sabihan nyo ko kaagad. May clinic naman tayo eh. Pwede ka namang magpahinga ma'am. Biglang naduwal si Bianca. Agad siyang tumakbo sa ladies room at doon halos isuka na niya pati ang kanyang bituka. Habang nakayuko sa sink, ay binuksan niya ang gripo at naghilamos matapos magsuka. Agad niyang tinignan ang mukha niya sa salamin at tila nagbago ang kanyang facial features. May mga tigyawat na siya na dati namang hindi siya tinutubuan nito kahit ano pa ang kainin niya. Agad na napahawak si Bianca sa kanyang sinapupunan at kinutuban na nga siya. Hindi ako pwedeng mabuntis. Ay naku! Nag-excuse ka agad sa trabaho si Bianca at tumungo sa pinakamalapit na pharmacy at lakas loob siyang bumili ng pregnancy test. Napaluhod na lamang siya sa sahig nang makita ang 2 malinaw na guhit. Buntis siya. At ang mas matindi, mahigit 6 na buwan na silang hiwalay ni Alec. Hindi pa halata ang baby bump ni Bianca. Sanay rin kasi siya sa irregular period niya. Kaya buong akala niya nagkaroon lamang siya ng hormonal imbalance kasi nagsispat naman siya sa loob ng 6 na buwan. Nang matuklasan niyang buntis nga siya, ay gusto niyang sabihin kay Alec. May parte pa rin sa puso niya na umaasang may halaga pa siya rito. Pero nang malaman niyang may kinakasama na to, doon na niya tuluyang itinakwilang ideyang pagsasabi ng totoo kay Alex. Kaya kong palakihin ang anak kong mag-isa. At mula noon, hindi na siya lumingon pa sa nakaraan. Dumating ang isang pagkakataon na hindi inaasahan ni Bianca. May isang philanthropic medical mission sa kanilang barangay na nag-aalok ng libreng check-up at ultrasound para sa mga buntis. Sayang ang oportunidad, kaya pumunta siya. Pagdating niya, hindi niya alam na isa sa mga organizers ng event ay walang iba kundi si Valerie, ang bagong babae sa buhay ni Alec. Welcome everyone! We are happy to extend our medical services to those in need. Nasa kabilang bahagi ng event si Bianca. Kakalabas lang mula sa ultrasound room. Nagkamustahan sila ng OB-GYN na kilala ang pamilya ni Alec. Pero walang ibinunyag ang doktor tungkol sa event organizers. Pagkalabas ni Bianca mula sa ultrasound room, nakangiti siyang sinalubong ng doktor na nagsagawa ng check-up sa kanya. Si Dr. Marisa Lim, isang kilalang OB-GYN na matagal ng family friend ng mga Salcedo. Bianca, ikaw nga! Ang tagal na nating hindi nagkikita. Kamusta ka na? Medyo nagulat si Bianca, pero agad siyang ngumiti para itago ang kaba. Dr. Marisa, ang tagal na nga po. Eto, maayos naman. Ikaw po, kamusta? Tinitigan ni Dr. Marisa ang tiya ni Bianca bago muling ngumiti. Mukhang masaya ang buhay mo ngayon ah. Kailan ang due date mo? Mga 3 months na lang po. Medyo kinakabahan pero excited na rin.
Tumango si Dr. Marisa. Pero halata sa mga mata niya na may bumabagabag sa isipan niya. 6 months ka ng buntis. So ibig sabihin, mga 1 buwan pagkatapos ng annulment niyo ni Alec, nabuntis ka na? Napakuyom ang kamao ni Bianca. Alam niyang hindi ito simpleng tanong. Ay, oo nga po. Parang ganun na nga. Ang bilis nga po ng pangyayari, no? Hindi kaagad sumagot si Dr. Marisa. Saglit itong tumingin sa ultrasound result na hawak niya, bago muling bumalik ang tingin sa kanya. Interesting timing, no? Kasi alam mo, base sa sukat ng baby mo, parang medyo mas matagal na siya kaysa sa iniisip mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Bianca. Hindi naman po siguro, Dok. Malabo po yan. May boyfriend po ko ngayon. Siya po ang ama. Hindi na po ako connected kay Alec. Nagtaas ng kilay si Dr. Marisa. Halatang hindi kumbinsido. Talaga? Kung pagbabasehan natin ang laki ng baby mo, parang halos 6 na buwan na siyang nabubuhay sa sinapupunan mo. At kung tama ang bilang ko, 6 na buwan na rin simula nang maghiwalay kayo ni Alec. Napalunok si Bianca. Doc, siguro nagkamali lang ng estimate. Hindi po si Alec ang ama ng anak ko. Tahimik lang si Dr. Marisa. Saglit siyang tumingin kay Bianca. Tila pinag-aaralan kong nagsisinungaling ito. Pero sa huli tumango na lamang siya. Tila hindi na rin gustong i-pressure pa si Bianca. Well, kung yan ang sinasabi mo, Bianca, congrats sa'yo. Basta alagaan mo ang sarili mo at ang baby mo, ha? Ngumiti si Bianca. Pero hindi niya alam kung dahil ba sa kaba o sa relief. Opo, Doc, salamat po. Habang naglalakad siya papalayo, ramdam niyang sinusundan pa rin siya ng tingin ni Dr. Marisa. Pero nagdadalawang isip kong dapat ba siyang maniwala o hindi. At ang hindi alam ni Bianca, hindi lang itong huling pagkakataon na may makakaalam ng sikreto niya. At habang paalis na siya, nakita niya sa di kalayuan si Alec at Valerie, magkahawa kamay. Agad niyang tinakpan ng tiyan niya at tumalikod, mabilis na lumayo, upang hindi makita ni Alec. Hindi niya kailangang malaman. Pero ang hindi niya alam, may isang taong makakapagpasabi sa kanya ng totoo. Makalipas ang event, habang nagliligpit ang lahat, nag-usap si Alec at ang OB-GYN na nag-ultrasound kay Bianca. Oh, Alec, by the way, nakita ko ang ex-wife mo kanina. Napatigil si Alec. Tumaas ang kilay. Oh, really? Si Bianca? Nandito siya? Oo, actually, buntis siya. Mag-6 na buwan na yata. Parang tinamaan ng kidlat si Alec. 6 na buwan. 6 na buwan mula nang maghiwalay sila. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi maaaring iba ang ama. Pagka-uwi ni Alec ay hindi na siya mapakali. Habang yakap siya ni Valerie, wala siyang ibang maisip kundi ang larawan ni Bianca. May dalang bata sa sinapupunan. Ako ba ang ama ng batang yun? At sa puntong yun, hindi na siya nagdalawang isip. Ramdam niya ang anak niya ang dinadala ni Bianca sa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang hanapin si Bianca para mahanap ang sagot sa kanyang agam-agam. Matapos ang ilang linggo na paghahanap, natunto ni Alec si Bianca. Nang magkaharap sila, agad na itinanggi ni Bianca ang lahat. Hindi mo kailangang pakialaman to, Alec. Hindi kita kailangan. Ako ang ama, hindi ba? Napaatras si Bianca. Agad na umiwas ng tingin. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Pero hindi siya pwedeng magpatalo. Ha? Ang kapal naman ng mukha mo. Paanong naging ikaw? Matagal na tayong tapos, Alec. Bianca, huwag mo kong gawing tanga. Bakit? Dahil ba gusto mong isipin na kahit tapos na tayo, ikaw pa rin ang may hawak ng buhay ko? Sorry, Alec, pero hindi na ikaw ang mundo ko. May ibang tao nang kasama ko sa buhay.
Naningkit ang mga mata ni Alec. Alam niyang may itinatago si Bianca. Bianca, ang OB na mismong nagsabi sa akin, 6 months ka ng buntis. Napalunok si Bianca, pero hindi siya natinag. At ano naman ngayon? Hindi ikaw ang ama, Alec. Huwag mong i-claim ang isang bagay na hindi naman sa'yo. Doon na bumigat ang tingin ni Alec. Ramdam niya ang puot sa tinig ni Bianca. Kung hindi ako ang ama, sino? Hindi mo na kailangang malaman. Halos mapamura si Alex sa frustrations. Hindi niya ito bibitawan ng ganun lang. Talaga, Bianca? Kahit alam mong imposible, alam mong ikaw lang ang babae sa buhay ko nung panahong yon, at ako lang ang lalaking kasama mo. Huwag mong sabihin sa akin na may iba ka na agad pagkatapos natin. Ano kung meron nga? Anong paki mo? Wala ka ng karapatan sa buhay ko. Pinili mong tapusin tayo, hindi ba? Wala ka ng pake kung sinong ama ng anak ko. Kung sigurado kang hindi ako, sabihin mo sa mga mata ko ang pangalan ng lalaking yun. Nagpapanik na si Bianca. Alam niyang wala siyang maibibigay na pangalan. Wala kong kailangang ipaliwanag sa'yo, Alec. Wala na tayo. Mag-move on ka na. At hayaan mo na akong mabuhay ng tahimik. Bago pa makasagot si Bianca, bigla siyang napahawak sa tiyan niya. Napaigtad sa sakit. Alec, masakit ang tiyan ko. Hindi na nagdalawang isip si Alec. Binuhat niya si Bianca at dinala ito sa ospital. At kahit anong gawin ni Bianca, hindi siya iniwan ni Alec. Makalipas ang ilang oras sa ospital, dumating si Valerie, galit na galit. Ano to, Alec? Bakit nandito ka sa babaeng to? Huwag mong sabihing anak mo yung dinadala niya. Umuwi ka na, Valerie. Umuwi? Ganun na lang? Hindi mo pa rin baliwalain to, Alec. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang ng babaeng to. Nanlaki ang mata ni Bianca. Excuse me? Sino ka ba para husgahan ako? Hindi nagdalawang isip si Valerie na lumapit sa kanya. Diretsyong nakatayo sa tabi ng kama. Puno ng pangmamaliit ang tingin. Sino ko? Ako ang girlfriend ni Alec. At ikaw? Ikaw ang babaeng hindi matanggap na tapos na kayo. Napasulyap si Alec kay Bianca. Tahimik lang itong nakatingin. Pero halatang may kung anong bumabagabag sa kanya. Aminin mo na kasi. Ginagamit mo tong pagbubuntis mo para bumalik si Alex sa'yo. Ganyan naman ang mga babaeng katulad mo eh. Wala nang ibang kayang gawin kundi mangapit sa mayaman para hindi mahirapan sa buhay. Nanginginig ang kamao ni Bianca. Umalis ka sa harap ko bago kita masampal, Valerie. Ano? Sasampalin mo ako? Sige, subukan mo. Dahil kung tutuusin, ako dapat ang sumasampal sa'yo. At bago pa nakapag-react si Bianca, isang malakas na hampasang lumapat sa pisngi niya. Napalingon si Bianca sa lakas ng tama. Valerie, anong ginagawa mo? Ano? Sinampal ko lang ang babaeng ginagamit ka para sa pera mo. Hindi mo ba nakikita, Alec? Pinaglalaruan ka lang niya. Pero bago pa siya makapagsalita, mabilis na hinila ni Alec ang braso ni Valerie at mabilis itong dinala palabas ng kwarto. Pagdating nila sa labas ng ospital, pilit na binibitawan ni Alex si Valerie, pero lalo itong kumapit sa kanya. Alec, ano ba? Ako ba talagang ipapahiya mo para sa babaeng yon? Napatingin si Alex sa kanya. Walang emosyon, walang bahid ng pagmamahal o kahit anumang koneksyon. Ipahiya? Valerie, kailan ba kita itinuring na higit pa sa isang kasamahan sa negosyo? Napaurong si Valerie. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba seryoso sa akin? Hindi mo ba ako minahal kahit kaunti? Umiling si Alec. Diretso ang tingin sa kanya. Alam mong hindi, Valerie. At hindi mo rin naman ako minahal. Pareho lang tayong ginamit ang isa't isa. Nag-enjoy ka rin naman sa mga ginawa natin, hindi ba? Huwag mong gawing mas komplikado ang sitwasyon natin. So anong ibig mong sabihin? Na ako lang ang pampalipas oras mo?
Napangiti si Alec saka tumango. Ikaw na rin ang nagsabi. Mas okay na yun kaysa umasa ka pa sa wala, hindi ba? Sa puntong yun, wala nang natirang dignidad si Valerie. Napahiya siya, pero hindi niya kayang tanggapin ito. Dahan-dahan siyang lumapit kay Alec. Hinawakan ang kanyang muka gamit ang dalawang kamay, pero hindi man lang natinag si Alec. Alec, I can be better than him. Kaya kitang intindihin. Kaya kong ibigay ang lahat ng kailangan mo. Huwag mo lang akong itapon ng ganito. Pero hindi sumagot si Alec. Hinawakan niya ang kamay ni Valerie at dahan-dahang inalis mula sa kanyang muka. Umuwi ka na, Valerie. Napakagatlabi si Valerie. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o masusuka sa inis. Pero sa huli, wala siyang nagawa kundi lumayo. At habang papalabas siya ng ospital, hindi niya maiwasang magalit. Hindi kay Alec, kundi kay Bianca. At sa isipan ni Valerie, hindi pa tapos ang laban na to. At sa gabing iyon, isang desisyon ang ginawa ni Alec. Isa sa pinakaimportanteng desisyon sa buhay niya. Ano ang magiging desisyon ni Alec? Pagkatapos ng tensyonadong pangyayari sa ospital, hindi agad umuwi si Alec. Sa halipay, dumiretso siya sa opisina niya. Ang tanging lugar kung saan siyang palaging may kontrol. Pero ngayong gabi, kahit nasa loob siya ng kanyang kumpanya, wala siyang kontrol sa sariling emosyon. Umupo siya sa swivel chair niya. Nakatitig sa city lights ng Maynila sa labas ng kanyang bintana. Para siyang isang hari na may-ari ng lahat ng kayamanan sa mundo. Pero walang kaligayahan. Kahit gaano pa kalaki ang perang pumapasok sa kanyang bank account araw-araw, ay tila kulang pa rin iyon para muli niyang maramdaman ang tunay na saya. Nasa isip niya si Bianca. Si Bianca na ilang buwan niyang iniwan. Si Bianca na nilaban siya kahit siya mismong nagtulak dito palayo. Si Bianca na may dalang buhay sa kanyang sinapupunan. Si Bianca na nagparana sa kanya ng totoong kasiyahan sa buhay. Ako ang ama ng batang yun. Hindi na siya sigurado kung kailan nagsimula ang matinding pagsisisi sa kanyang puso. Pero isa lang ang alam niya. Hindi niya hahayaang mawala silang dalawa. Habang nasa opisina, napagdesisyonan ni Alex na tuluyang tapusin ang anumang natitirang koneksyon niya kay Valerie. Nagsagawa siya ng internal audit ng kanyang kumpanya para siguraduhin na hindi niya kailangang makipag-ugnayan pa rito. Pero sa proseso ng pagre-review ng mga financial statements, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Valerie, ninakawan siya. May mga hindi maipaliwanag na withdrawals at sobrang taas ng expense reports. Milyon-milyon ang nawala sa kumpanya niya at lahat ng transaksyon ay may kaugnayan kay Valerie. Damn it. Dahil sa matinding galit at pagkadismaya, tuluyan na niyang pinutol ang lahat ng koneksyon kay Valerie. Nalaman niyang hindi lang pala niya inaksaya ang oras niya sa isang babaeng walang kwenta, pero muntik pa niyang maipagpalit ang pamilya niya sa isang mandaraya. At ngayong alam na niya ang katotohanan, wala nang kahit na ano o kahit na sino ang pipigil sa kanya na bumawi kay Bianca. Kinabukasan ay bumalik si Alex sa ospital. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kwarto at doon niya nakita si Bianca. Nakaupo sa kama, hawak ang kanyang tiyan habang nakatingin sa labas ng bintana. Tahimik siyang lumapit. Bianca. Nagulat si Bianca sa kanyang presensya, pero hindi na siya nagalit pa. Napagod na rin siguro sa kakaiwas. Bakit ka nandito, Alec? Wala ka namang dapat alalahanin. Umupo si Alex sa tabi niya. Tinitigan ang mukha ni Bianca, na kahit pagod ay napakaganda pa rin sa paningin niya. Dahil ikaw at ang anak natin ang dapat kong alalahanin. Napasinghap si Bianca, hindi nakasagot. Nag-aalangan at lumalakas ang kaba sa dibdib.
Hindi mo kailangan, Alex. Hindi mo kailangan kunin ang responsibilidad na to. Kaya ko to. Pero sa halip na matakot si Alec, lumuhod siya sa harapan ni Bianca at marahang hinawakan ng tiyan nito. Hindi ko lang gusto. Gusto kong makasama kayo. Ayaw kong may ibang tawaging daddy ang anak ko. Hindi na napigilan ni Bianca ang luha niya. Alec, ayoko sanang sabihin kasi ayokong isipin mong ginamit kita. Pero oo, ikaw ang ama ng anak ko. Biglang napangiti si Alec. Hindi dahil sa pride, kundi dahil sa unang pagkakataon. Hindi na nila kailangang magtago ng nararamdaman nila sa isa't isa. At nang haplusin niya ang tiyan ni Bianca, ramdam niyang matinding pagmamahal na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. May anak tayo, Bianca. Magkakaroon na tayo ng pamilya. Doon na bumigay si Bianca. Hinila niya si Alec palapit at mahigpit itong niyakap. Ang tagal kitang hinintay na bumalik. At sa gabing iyon, walang kahit anong hadlang sa pagitan nila. Pagkalabas ni Bianca sa ospital, hindi lang simpleng pagbawi ang ginawa ni Alec. Binili niya ang lahat ng posibleng kailangan ng kanilang anak. Mula sa pinakamagandang crib, stroller at damit, hanggang sa isang buong nursery room na para bang ginawa sa langit. Natawa si Bianca habang nakatayo sa pintuan ng nursery. Pinapanood si Alec na nag-aayos ng mga gamit. Alec, hindi mo kailangang bilhin ang buong department store, alam mo yun? Abala sa pag-aayos ng crib si Alec, seryoso ang muka. Hindi to sapat. Gusto kong ibigay sa anak natin ang lahat. Lumapit si Bianca at niyakap ang likuran ni Alec. Alec, hindi to tungkol sa dami ng gamit. Ang importante, nandito ka. Tayong dalawa para sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ni Alec ang kamay ni Bianca, saka humarap dito. Tinitigan niya sa mata si Bianca, puno ng pagmamahal. At hindi na ako mawawala pa. Doon na napangiti si Bianca. Sa muli, hindi na siya takot. Dahil ngayon, alam niyang hindi siya mag-isang lalaban sa buhay. Dahil legally annulled na ang kanilang kasal, kailangang muling ayusin ni Alec ang legalidad ng kanilang pagsasama. Pero hindi na ito nagpatagal pa. Muling pinakasalan ni Alec si Bianca sa isang simpleng seremonya, kasama ang pinakamahalagang tao sa buhay nila, ang kanilang anak. At sa pangalawang pagkakataon, ipinangako ni Alec na hindi na niya muling bibiguin ang babaeng minahal niya ng buong puso. Muling nagwagi ang pag-ibig sa kwento ni na Alec at Bianca. Sa pagmamahal, hindi sapat ang tagumpay o kasaganahan. Ang tunay na kayamanan ay ang mga taong handang manatili sa piling mo sa kabila ng lahat. At minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi sa hindi pagkakamali, kundi sa kakayahang bumawi at ipaglaban to kahit sa gitna pa ng unos. The end.